Hello mga kapatid, kumusta po kayo? Tayo ay magluluto ng dinengdeng, Ilocano dinengdeng. So yan ay kalkalunay. Tanim po namin yan sa isang paso. Yan, kukuha tayo ng dahon dahil yung bulaklak ay gawin nating binhi. So dyan muna yung mga bulaklak. Kunin lang natin yung mga dahon dahil yun lang ang iluluto natin ngayon. Buti na lang nakapagpatubo kami nito kasi ang mister ko bumili siya sa Asian store ng bundle para iluto namin. Pero yung iba hindi namin niluto, itinanim namin. Yan, tumubo siya Yan, kaya kami makakakuha kami ng binhi dito. Hopefully. At saka dito ay gold pala ito kasi wala kami makitang ganito rito. Sa Pilipinas, hindi ako kumakain nito dahil hindi ko alam. Hindi kami nagluluto ng ganito sa bahay. Pero dito sa Canada, nako, ang sarap pala niyan. At saka ginto pala yan. Masustansya pala. Sa Pilipinas, ini-ignore lang natin yan. Pero ano pala siya, mahal dito at saka wala kang may tatanim dito. Buti na lang at nakapagtanim kami ngayon dahil lang sa summer ngayon at nabili namin ito sa Asian store. Kaya maswerte kayo dyan sa Pilipinas kasi marami tayong ganito at maraming mga saluyot. Dito talaga ang mamahal ng mga yan. Kaya kung meron tayong mga ganyan dyan, alagaan natin. Ngayong nagkaedad na ako, tsaka ako na-appreciate ang gulay na ito at ang gulay natin sa Pilipinas. Kasi dito sa ibang bansa talagang walang ganyan. At ma-appreciate mo talaga ang mga gulay na yan kung tayo ay may edad na. Dahil masustansya pala ang mga ito. Yan, may mga tanim din kami na mga saluyot. Yan, kukuhanan ko lang ng dahon. Iiwan ko yung buto para maging binhi. Yan, may ilang paso kami dyan na tanim. Yan. Mahal dito ang saluyot. Frozen yung iba. Pero mas masarap pa rin pag fresh, of course. Yun nga lang, sa summer ka lang makakapagtanim dito. Yan, sarap niyan. So, magluluto tayo ngayon ng dinengdeng. Request ni Lakay. Gusto daw niya ng Ilocano dinengdeng. Kasi Ilocano kami. Ilocano siya, Pangasinan ako. Yan. So, tayo ay magluluto ng dinengdeng. Yan. Yan. Kasya na yun sa aming dalawa. Ito na yun. May sahog na pritong tilapia. Bawang, sibuyas, luya at kamatis. Lagyan natin ng bagoong. Ito ay sa aking mister lang dahil gusto niya ng may bagoong. At ako naman ay asin. Yan. So hinati ko siya, hinati namin yan bago namin lagyan ng bagoong at asin. Wow! Ang bango. Pandibunggo. Puwing! Gutom. Yan, luto na yung sa kanya. Yung sa akin naman ang isusunod namin. This is mine. Yung akin naman ay lalagyan ko ng asin instead of bagoong. This is my ulam. Pagput sa luyo, di ba ba? Ano ang bunga lagi yan? Babatik pa dajay. Lagi di pinapang ko. Paluwagan hanggang lukat. Lukat.
mine. I will put Kadaki dito niya. salt. Picture ni... At sa atin ang picture ganun natin ito. Kasi nito. Yung naliw-liw ko. Malapit na rin sa aking maluto. Yan, luto na. Ito yung akin. Asin lang ang nilagay ko. Yung sa kanya ay bagoong. Masarap yung sa kanya. Mabango. Kaya lang kasi iniiwasan ko yung bagoong sa akin. Kaya asin muna tayo sa ngayon. So, kain po tayo. So, kahit na nasa ibang bansa kami ay hindi pa rin namin nakakalimutang magluto ng pagkain Pinoy. Dahil syempre iba pa rin ang pagkain natin, masustansya at nakakamis. Kaya nagluluto kami lagi ng Philippine food or Pinoy na pagkain. So, thank you po ulit sa panunood. Thanks for watching. Like, subscribe, comment below, at God bless po sa inyong lahat.